collegiality in this institution. And this is what the public deserves, for us to act with respect towards one another. As public officials, we are also bound by the Code of Conduct for Public Officials. And our civil code also requires that everyone acts with justice, gives everyone his due, and observe honesty and good faith. I would like to believe that in my 20 years, almost 20 years in the Senate, I have conducted myself with respect towards my colleagues regardless of political differences. Mr. President, today, a public statement was made by our colleague, Senator Ping Lacson, which was also posted in his YouTube page, suggesting that my vehicle was used to assist Senator De La Rosa in entering the Senate premises, which I quote, "Ang pagkakaalam ko, at least silang dalawa lang mag-ate, Cayetanos, ang nakakaalam tungkol kay Bato na darating. Dahil ang pagkakaalam ko, nakasakay si Bato sa kotse ni Senator Pia." Before I proceed, welcome, Senator Bato. I am happy na nakapasok ka. Wala akong problema na nakarating ka. But Mr. President, I go back. Sinabi man niya na sa pagkakaalam niya, ang katanungan ko po, Mr. President, nag-abala ba kayo mag-double check? Bago niyo yan sinabi sa public. Because despite that qualification, the statement was publicly conveyed in a manner that created the impression that I was directly involved in facilitating Senator De La Rosa's entry into the Senate premises. Again, okay lang po sa akin na nakarating siya dito. Wala ho akong problema doon. Let me state this clearly and unequivocally. That statement is false. Senator De La Rosa did not ride in my vehicle, nor did I have anything to do with facilitating his presence in the Senate last Monday. Ni hindi ko nga alam na darating siya. Nalaman ko lang na darating siya dahil ang minority floor leader na kapatid ko tumayo dyan, and he addressed the Senate President and nagpasalamat siya sa public service ng Senate President, Senator Tito Sotto, which I also believe is well-deserved. Sinabi niya na maganda ang pakitungaan sa kanya ni Senate President Tito Sotto. And then sinabi niya na we have the numbers and Senator Bato is present. Nagulat din ako. Katabi ko si Lawrence, ako, nagulat ako, wala akong idea. Hindi ko alam kung nasan siya, hindi ko alam na malapit na siya. I have no idea kung nasan siya. So kung paano nadamay ang kotse ko is a mystery to me, dear colleagues, and the public. In fact, Senator Kiko can attest, you saw me downstairs sa basement dahil pareho kami dyan madalas dumaan at sabi niya pa sa akin, oh, dito kayo nagdidiskusyon ng staff mo, hindi na dun sa hagdanan dahil ilang beses ko na siya naharangan sa hagdanan, sa hallway na napakakitid, na nagdidiskusyon with my staff. Sabi ko, oo nga, haba ng mga diskusyon namin. Siguro naman kung dala ko si Senator Bato, medyo kinakabakabahan ako na makita ako dun ni Senator Kiko, di ba? So, it is a mystery to me. Paano ako nadamay at yung sasakyan ko? If the gentleman wanted to know paano nakarating si Senator Kiko, then why not ask him? Sorry, Senator Bato, kung paano nakarating si Senator Bato, then ask him. Or ask the now Senate President, who was the one who said that nandyan na siya. Wala ko talaga akong alam. So, Mr. President, a false public imputation, whenever made, is exactly what the above-mentioned rules were designated to prevent. Unverified allegations about a colleague falls below the standard of professionalism that is demanded of public officials. Magulo na nga ang mundo, magulo na ang Pilipinas, wag na nating dagdagan. Don't say things about your colleagues that are not true. I trust that under the leadership of my brother, Alan Peter Cayetano, whom I know, not just as a public servant, but as my younger brother, this chamber will conduct itself with sobriety, fairness, and respect for the truth and respect for one another. Mr. Senate President, I will keep this manifestation short. Napakarami pa hong trabaho. Mag-aaral pa ako para sa hearing ko on the rising prices of electricity. Mag-aaral pa ako to support our colleagues who will be the next chairperson of the Committee on Health,